Bible study. And this time, chapter 3 na kita sa atong book study. Okay, Romans chapter number 3. Tapos na natin ang Romans chapter 1, Romans chapter 2, and this time, Romans chapter number 3. Okay, palihog ko pasunod sa ato na whiteboard, no? After sa ato ng prayer. Alright. Chapter number 3, verse 1 until verse number 4. Okay? Apat lang ka mga verses ato na pagdadasahon. Isipin. Kaya na? Alright, Romans chapter 3, verse 1 to 4. Read. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? But anyway, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yeah, let God be true, but every man is a liar. As it is written that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Amen. At least na magpadayon, magpray kita sa imong Ginoo, dalaygon nga Dios, buhi kagamanan sa imong tagnas kagabion, magpawang kalipay, magpawang pagpasalamat. Tugod kami, Lord, mula kalipat na ining adlaw imo, adlaw sa prayer meeting, adlaw sa Bible study, tiyon, oras, Ginoo, kami naman, makapamati sa imong pulong, makatuon, mag-learn together. And above all, Lord, maka-pray together as corporate believers, as local church, amay nga nangigon, Lord, importante ang prayer. Ang prayer mag-sustain sa among Christian life. Ang prayer among lifeline. Bilang mga Kristohanon, dapat magahin kami, Lord, sa pagampo. Kaya kapati kami, dako ang mahimo sa pagpangabuyo. Sa mingatap na amay, among pinatugyan, ang among oras, ikaw Ginoo magadumala, ikaw magpanguna, ikaw mag-aapli, Lord, sa among hunang-hunang kasing-kasing, may ara kami receptive heart and receptive spirit and teachable heart. Holy Spirit, pray kami, ikaw mag-illumine, mag-enlighten, mag-shed of light, makita naman ang mga truths sa iyong mga pulo. Pagdi kami Ginoo, ikaw Lord, ang himaya sa iyong paghahimuon pero may gabi. Let your name, Lord, be magnified. In Christ's name we pray. Amen. 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 Thank you, and please be seated. Right? Hindi mo kabulimit ang atong whiteboard. Ito. Right? Chapter number 3, nakita mga kabiyanan. Now, ang iyang title sa nga chapter, The Unfailing Grace of God. Okay? The Unfailing Grace of God in man's unfaithfulness. In man's unfaithfulness. Alright. Makita natin mga abiyan kung ano ang kontrast. Ano ang kontrast? Magsilikang kontrast iyang opposite. Okay? Kita natin ang grace sa Ginoo na unfailing. Pero natural sa tao, unfaithful. Despite nakita niya ang abundansya, nakita niya ang kaayod sa Diyos, and yet ang tao,
ang natural response sa tao, unbelief. Unbelief. Okay? Now, first thing, atong nga i-consider, mga kabyanan, is that God's entrusting word. Okay? O grace, entrusting word. Grace. Grace, entrusting word. Okay? Notice the word na entrusting. Entrust. Entrusting the word. Okay. Entrust. Gitugyan. Ginpiyan. Okay? Lantawan ninyo mga putod. Ang verse 1 kag 2. According to verse 1, what advantage? So nagamit si Paul sa word advantage. What advantage then had the Jew? Or what profit is there on circumcision? So ito makita dira, ginrecall ni Paul, ginremind sila kung ano ang ilang advantage, ano ang ilang needs as a Jew. Kasi ni Apostle Paul, as a Jew, may ara sila advantage. Igamit ni Paul advantage. Pagalo na tanong sa word advantage. Very common na word. Ano pa? Igamit ni Paul, prophet. Hindi lang ini ang mga tao, namely ang Israel, sila ni Paul, advantage sila, tapos prophet pa, nagaging sila sa prophet, lamang sila, may prophet pa, may id sila, ano pa? Kahit Paul, may ara sila, natawag circumcision. Circumcision. I-specify ni Apostle Paul nga itawag silang advantage. Nga itawag silang may prophet sila. Tungkol sila yung word na circumcision. Right? Kaya kining circumcision, amo ni ilang identity as nation of Israel. Wala sing nation na gisugo or mag-practice sa ginatawag circumcision. Ibig sabihin, sila, as nation, itawag sila distinct. Distinct. That means, pinasahit sa tanan na pungsod, sa tanan na nasod sa bilog kalibutan. As Jew people, may sarili silang identity. Distinct sila, hindi sila similar, hindi sila pariho. Sa ibang na mga country, hindi sila common. Mga kapatid Paul. Kaya tungkol sa word na circumcision, amo na ang inyong trademark. Baga, amo na tanda ninyo nga, choosing people pa mo sa Ginoo. Hello? Amen? Amen? Huwag na to? Amen. Okay? So may advantage. Oh? Mga utod, as nation, as a country, yaman niya po sa Paul, kumpir sa iba na mga bansa. Now, ano pa again? Natawag silang advantage. Verse number 2. Verse 2. Must every way, chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Amo niya ang pinaka-highlight, amo niya ang mga utod. Amo niya ang pinaka-aside sa kanilang circumcision. Na gitawag sila ni Paul na advantageous. Nga gitawag sila ni Paul may prophet. Kaya tungod sa ila ginhatag ang
tinatawag oracles of God. Ano ni oracles of God? Ha? Makambanta oracles of God. Dito sa ilagi kumit, sa ilagi hatag, sa ilagi tugyan. Oh, ang mga Old Testament writing na very precious Old Testament writing na para sa ila sa mga Hudyo inspired. Oh, wala ko man sila New Testament that time. Nato parang Old Testament writings. Amo ni gihamban ang Apostol sa inyong gitagaan. Wala sing bansang gitagaan sa oracles of God. Amen? Kamu lang, si Paul. Kamu lang ang mga Hudyo. Kamu lang ang nation of Israel. Amo lang naka-advantage sa inyo. Amo lang nakalamang sa inyo. Kaya may arang ng oracles ka, guide ninyo. Guiding principle ninyo. Kung ano ang mga do's and don'ts. Tanan na dito ba? Pati mga dietary law, arang na dito. 7 law, domestic law. Basa niyo na Brad, Leviticus, Brad, Exodus. Makita mo niya ang tanan ng mga guiding principle. Ano himuon nila kung may conflict? Ano himuon nila? No? Pati relasyon mag-asawa, may guide sila dira. Tanan-tanan, kumplito. So, lamang kayo sila. Muna ka pa niya Apostle Paul na naka-advantage sila. Because the Bible says, unto them were committed the oracles of God. Oracles of God. Wala sing people or group of people in Old Testament na gitagaan sa ginang privilege. Mga abiyan. Kumbaga, ang mind sa Ginoo ba? Ang blueprint. Gitagaan sila blueprint. Paano sila magkinabuhi as a nation? Okay? Both domestic and national. Mga practical na mga butang. Arat na tanan dito. Okay? Now, as Christian mga utod, dili man siguro ta pareho sa Israel na literal nakatanggap ng kabatong o oracles of God. Dili man literal. Pero thank God, bisan dili ta Israel, may ara gyapon ta privilege. Nagkaroon nakaabil ta sa pulong sa Dios. When in fact, mas paborta kay kumplito na ang Bible. Sa ila, hindi pa complete. Tama? Hindi pa 66 books, hindi pa muni. More on Moses sila, Mosaic Law, Old Testament sa ila. So wala pa sila. Ang ato na-enjoy subong, wala din sa ila. Limited lang sila. Although, literal, personal, ihatag sa ila, i-reveal sa ila, paagi kay Moses, pero mga abiyan, dili complete. Whereas sa atong subong, kumplito. Both Old Testament and the New Testament. Even ang future. Through Apostle John, na future, mga abiyan, naka-avail kita. Alright? Muna ni Apostle, hambal ni Apostle Paul, katani, ilang i-take advantage. Ano na siya? Privilege. The privilege. Ano ito makita first? Privilege of grace. Ina siya grace magyapon. Although wala nang i-mention, pero ina siya, ini mga utod, ini nga account, consider siya grace. Pabor sa Ginoo. Naghihatag sa ila, na ma-enjoy nila, magamit nila, maging guide nila sa ila nga daily life as nation of Israel. Okay? Sa atong man subong, utot, no? Araman. No? Tagaan matabot. Hindi lang literal, like I said earlier, pero the same kita, recipient kita. Pareho kita, nakaangkong yapon kita sa privilege of grace. Privilege of grace. Ano pa? Ano ang purpose? Purpose. Next.
purpose of grace. Kaya na, amo na niya ang privilege sa ila. Both man sa atong subong, naka-avail man kita sa minang privilege. Now, next is the purpose of grace. Na may grace. Nga kita-experience sa Ginoo ang iyang grasya. Nga ipakita niya sa atin. Hindi ba na aksidente lang? Wala ba ini meaning? Nga nung ipakakitaan ka, Brad, sa grasya sa Ginoo? Ipa-experience ka sa grasya sa Ginoo? Ihatag niya sa ato ang grasya? Ano ang in return sila sa ato? Ano ang iyang implication? Ano ang iyang imply? Sino nga grace? Now, sa wala lang ba? Ano ang iyang impact sila? Okay? Ano ang purpose of grace? Of course, the answer is, mga autor, to know the truth. That's number one, to know the truth. Diha paagi sa grace sa Ginoo, makilala nato ang truth. Kay ang character, kag personality, kag attribute sa atong Ginoo, He is God of truth. So kung hindi natin siya makilala, hindi mo natin makilala ang truth. So i-reveal sa Ginoo sa mga tao ang iyang truth. Hindi lang sa iyang personal, kundi paagi sa oracles, paagi sa mga writings. Gigamit niya. Ang mga apostles, gigamit niya. Ang mga prophets, na madamo pa. Para ma-reveal. Mga utot, makilala natin. Ang Diyos, kag ang iyang unong, kag of course ang iyang pagka-Diyos, kag ang kamaturan. To know the truth. Okay? Ano pa? Not only to know the truth, mga utod, God wanted them to know the truth and, of course, to make Him next is to make Him known. Notice, known to whom? To others. Hindi lang na i-reveal ni Lord ang iyang truth, pero gusto po niya mga tuluyan man sa Diyos na tinig na truth na nakita, na experience, na batong sa tao, tali iya man may mapahibalo, may pakilala. No? Agwan nga ang Diyos, hindi lang siya makilala sa nation of Israel, kundi sa mga other countries man sa palibot. Kaya kung sila magpinabuhi, kung sila magsunod sa mga oracles of God, na guide nila, ihatag sa ila through Moses, magsunod sila mga utod, mahimo sila na suga, mahimo sila na testimony sa palibot. Nang ang mga people around Israel, mga utod, ma-amaze sila na tungkol din dali ang Diyos nila nag-exist. May pagkaibagit na Diyos at Israel na ginasimba. Ang mga purpose tali sa Ginoo primarily, kung nga gitagaan sila o oracles. Kung makabayad lang sila, magsunod sila ng mga truths, i-prosper pa sila sa Ginoo, baka mayungon sila sa Ginoo. Okay? Ang mga utod, ang purpose sa grace, kung ginhatag sa Diyos ang grace, kung gitugyan, ginintrust sa Ginoo ang iyang pulong. Hindi lang for nothing, mga utod. But primarily, is that God wanted them to know His truth and make Him known to others. Now, pamangkot, sa atong panahon ba? Ini siya sa Israel, muna primary nga purpose sa Ginoo. Ihatag niya ang iyang oracles, ihatag niya ang mga writings, ihatag niya ang law, ihatag niya ang mga statutes, kag madamo pa. Para magkon sundon sa Israel, pagkamayungon sila sa Ginoo, i-prosper sila sa Ginoo, kag ang bilog Israel, mahimo sila nga blessing. Mahimo sila nga channel o blessing sa mga neighboring countries na pamangko sa atong subong.
Amen? Ang atong pagkaruwas, ang pamangko. Gapati ba kita kung may purpose na giluwas kita? Gapati ba ta nga way ta giluwas para way ta imuon? Amen? Ako kapati ba na wala ta giluwas para mag-relax lang? Way ta giluwas para mga utod. Dili ta magpagamit sa Ginoo. Primarily, ang main purpose sa Ginoo, giluwas kita tanan. Mga utod is that ikaw pag ako iya gamiton. No? So the purpose of grace, tali ma-serve ang purpose sa atong salvation, sa atong nga life. May ara tanline or ano na, si Duterte, sino niya? Ano ito pagkapan niya? I am a Filipino for nothing. Tama ba? Pagkakot ko? I am a Filipino for nothing. But sila on my sense, may purpose. May something siya, brad, may something na luyan niya i-imply, ipabalo nga, kung Pilipino ka, may responsibility ka. Hindi pwede nga, way kahimuon, hindi pwede magtama-tama ka, hindi pwede nga mag-relax ka lang. Kung tunay mga Pilipino, dapat mag-contribute ka. Kung tunay mga Pilipino, may himuon ka para sa iyong bansa. Ano na ang thought dito sa inakuan? Ano ba na, caption ba? Or saying? Or what? Personal saying niya? May mensahe siya. Na spiritually speaking, ako kung kita siya na. Na may tagiluwas para may tahimuon. May tagiluwas para magpaabot lang sa pagbalik sa Ginoo at amurang na. Mabati lang kitang mapungkok. Hindi mo sinagan. Ang mga sinig ko, si Jesus Christ nagkabal siya, "Why ako nagkari para serbisyuhan? Kundi nagkari ako para magserbisyo." Kamot siningon, atong ginawa, atong pattern. Kung ano ang serbisyo ang ginatawag. Okay? So the same, mga auto. The purpose of grace. That's why hindi pwede nga ang grace, magtinamad ka na noon kay grace na tasumong, kay we are not under the law, magtinamad na kita, mag-relax ka. May mga auto, way nato naintindihan kung ano ang grace. In fact, ang grace nagatudlo para nga dapat kita mangimpisan. Ang grace magtulod sa ato nga dapat pa kita mangin hard worker. No? Ang grace natudlo sa ato nga dapat kita time conscious. Hello, amen. Redeeming the time because the days are what? Good? No. The days are evil. Sabi ng Bible. Kaya, mga utol, ako na siya purpose of grace. No? Na dapat ma-make known. Makilala ang Ginoo kang aton siya maipakilala. Paagi sa truth, paagi sa iyang mga writings, ang mga primarily sa Israel, makilala nila ang Ginoo kag maipakilala man nila ang Ginoo sa ilang mga palibot ng mga bansa. Same way sa aton mga utod, amo man sa aton, dapat atin aton nga ma-testify ang aton Ginoo. Gaano kamaayo ang Ginoo? Ano ang pabor nga gihatag sa Ginoo sa aton? Ano ang iyang grasya gihatag sa aton? So tani mag-reflect na sa aton kinabuhi. Inang kaayo sa Ginoo, ng grasya sa Ginoo nga gihatag niya sa aton, ginintrust niya sa aton mga kaabiyan. Okay? The privilege, the purpose. Letter C. Next, the pattern of grace. Now both, parehong kita may privilege. Ang Israel, natagaan privilege, natagaan sila oracles of God. Kita man,
Although wala tayo covenant, pero gitagaan tagyapon sa privilege sa Ginoo. The same way, pareho kita na may purpose. Kung ang Israel, gitagaan sila sa grace, kaya may purpose, same way man sa aton. At aton lang tawag the pattern of grace. Pattern. Sino ang pattern sa grace? Of course, wala iba mga abyan. Number one, ang Ginoo. At ikalawa, na direct ipakita kung sino kung ano ang grace, wala iba na Apostle Paul. Amen? Apostle Paul. Lantaw aragon, 1 Timothy. Anong kamal niya din? 1 Timothy. Chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Chapter 1, verse 13. Verse number 13. According to verse 13, who was before blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus might show forth all long-suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Amen. Kita mo? Paano nagano si Apostle Paul? Paano niya i-describe? Paano niya i-explain ang grace sa Ginoo? Gigamit niya ang kaugalingon. Sila niya, ano siya? Prior sa iyang salvation, prior sa iyang conversion, sila niya, first, ano siya? Blasphemer. Blasphemer. I-blaspheme niya. Kung sa aton po ng term subok, insultador, i-insulto niya. Ang pulong sa Diyos. May sagapati. Okay? Ginyagutan niya, gintamay niya, ginpakalain niya. Are you listening? Ang nakapalipon. Before siya naluwas. Blasphemer ang tawag sa sarili niya. Lantaw niya sa sarili niya. Blasphemer. Tao nga, kung sa dano pa din ang term sa Ilonggo, lampingasan. Hindi ka mo sila? No word? Amo na. Ang iyan daw siya ito, kaningon. Blasphemer. Ano pa? Verse number 13. Who was before sa iyang salvation sila nga, nasabihin ako sadto, who was before blasphemer, sunod, persecutor. Persecutor. Ano na? Ginahingamot niya. Ginakontra niya. Okay? When in fact, ipapatay pa niya. Iba na mga Kristong ano. Mangod-akit siya sa teaching sa Christianity. Eh para sa iya, di niya matanggap kung ano ang teaching sa grace, mga uton, opposite sa iya nga, pagtuo. Kaya tungod Hudiyo siya, Parisiyo siya, ang iya lang ang naon Moses. So di niya mabatong na amo na ang teaching, amo na ang grace, mga uton, kaya di kontra niya. So akit siya sa teaching sa Christianity. So, ang ibo niya, gina-persecute niya, huyan niya, kontaton, kag madula, kag hindi magpadayon, ang teaching about Christianity. Gina-kontra niya. Okay? At ano pa? Verse 13.
13 yapon, a persecutor and injurious. Another, injurious. Kung siningon, nagko siya og injury ba? Nagko siya og injury. By threatening, by spreading fear sa mga katauhan. Magsilig kang injurious, ikaw nga tao nagako sa injury. Ginabalda mo ang isa ka bagay, isa ka tao. Kakamo na ang hampan niya Apostol Paul, siya tao galingon. Lantaw niya siya tao galingon. Tatlo ka butang. In fact, bago niya na o sa nakilala niya atong Ginoo, that was the time mga utod nga gina-persecute niya ang church, ginalagas niya ang church. Kag gusto niya nga mapriso ang mga Kristohano. Alright? But lang tawa mga utod kung ano ang hambal ni Apostle Paul. In verse number 14. Verse 13, anay. But sila niya, but I obtain mercy. Kana nga word. But I obtain mercy. Apang nakabato na ko, okay, sa kaluoy na aman. Because I did it ignorantly in unbelief. Okay? Ano ang pamipon? Itagaan pagyapon siya pabor sa Ginoo. Ginkaloy-an pa siya sa Ginoo. Despite siya ginhimo, ka-blasphemer siya, persecutor siya, nagpose sa injury, mga autor, sa mga Christian sa tumatay, but silin niya, but I obtain mercy. Ano pa? Verse number 14, and the grace of our Lord. Nagamit siya sa word na grace. Paano niya i-describe ang grace ni Lord? Ano sila niya ba? Exceeding. Exceeding. Pag maghambal ka exceeding, ano na? Sobra-sobra, kahingapin, ganumapaw. Amo na ang word na exceeding. Kanang word exceeding, grabe na siya. Mas sobra talaga. Exceeding joy. Baka hindi ordinary na joy. Baka grabe na joy. Muna siya. Aside na gamit sa word exceeding, ano ba yun? Abundant. Wow. But by the grace of God, silin niya. Verse 14, alam ka ta? And the grace of our Lord was exceeding. Nagasubra, naganapaw. Ano pa gid? Silin niya, abundant. Mugana. Hamungaya. Ano pa? The word. Abundansya. Kumbaga, kung nataon na ito, inang exceeding, paliguro na siya sa abundant. Pero dito ni Paul, exceeding na, abundant pa. Abundant na, exceeding pa. Kumbaga, grabe ang pagkakuan niya pa. Repeated na siya. Paano i-describe ni Paul ang grace? Amo na mga uto tungkol sa iyang kakalipay niya ba? Kung gaano siya kakalipay. Anong joy iya na batyagan? Na despite siya blasphemer, despite siya persecutor, injurious, deserve siya tayo ng patyon sa Ginoo, deserve siya ibanis sa Ginoo, deserve siya nga risuhon o sinutan sa Ginoo. Amen? Pero baliktad, siya, but I obtain mercy. Apang naka-angkot ako sa kaluoy sa Ginoo. Di ba kita po mga utod? Ano man na? Sino ba sa aton diri ang deserve? Amen. Wala maski isa. Pareho ta kay Apostle Paul. Naka-obtain lang kita sa mercy. Naka-obtain lang kita sa grace sa Ginoo. Recipient kita. In fact, ang kanya verse 15, this is a faithful saying and worthy
of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Nagkali si Kristo sa kalibutan agod luwason ang mga makasasala. Kakamunin namin ako kay Paul, siling pa niya, of whom I am chief. Amen. Why, hindi niya, ang paggamit niya ito, hindi lang sila niya, of whom I am one of the sinner. Hindi. Kundi ang pa niya, of whom I am chief. Magsinikang chief, mas labaw, mas taas, mas superior. But silingon, hindi siya common na sinner. Hindi siya average na sinner. Ang lantay niya sa sarili niya, God, sinner of sinners. Kung may araman makasasala, siya na ang pinakalabaw sa kanan. Amen. Amen. Hello, amen? Amen. Huh? Siya. Chief of whom I am chief. Amen. Kumbaga, ani si Paul. Ani siya. Sa mga utol. Grabe. Kaluoy lang hindi sa Ginoo. Kung ng taon ko sino ako, magkaluhian sa Ginoo. Pero di ako ganito bato. Pero di ako katunto nga tao. Tanan, ari na sa ako. Pero kita mo ang grasya sa Ginoo. Kita mo ang pabor sa Ginoo. Number pa niya, verse 16. Howbeit, for this cause. Ano naman? Igamit niya po niya ang word obtain. Pareho sa verse 13. Sa verse 13, sila niya, but I obtain mercy. Sa verse 16, ang gyapon, howbeit for this cause, I obtain mercy. That in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them. Obtain mercy. Ang mercy, mga utod, is equivalent na siya sa grace. Amen? Similar na siya sa grace. Kag ang mercy, di ka kailangan mag-beg. Di mo na i-beg, di mo na i-request. Kaya kung request ka ba, dito na siya mercy. Kada mercy, biskan way ka gihimo, way ka nagpakitluoy, way ka nagpaubos, pero gikaluyan ka. Gipaburan ka. Gihimuan ka maayo. Amo na ang grace kag mercy. Kag amo na natabo sa aton, amo man natabo kay Apostle Paul. I obtain mercy. Nakaampun ako sa kaluoy. Amen? Ano pa niya? Nakaampun ka sa kaluoy. Nakaluyan na ta. Okay? Amo na ang bagay Apostle Paul. Amo na mga utod, Father of grace. Mismo si Apostle Paul. Kaya wala sa ibang na apostol, itawag Apostle of Grace, kundi Apostle Pula. Wala si Peter, hindi si, sino pang apostol? Sila Tadeus? Mga utod, Andrew, no. Kundi si Apostle Peter, Apostle Paul lang. Kaya, amo na lang ng mga utod na iya nga pagpasalamat sa Ginoo. Nag-i-entrust ang pulong sa Diyos. Even when God gives the truth, pero ang tao, ang iyang responsibility. Ano dapat? Ang response sa tao, dapat mag-believe. Okay? So, unang number 1, God, grace in trusting the Word. Ang grace, mga utod, i-entrust niya. Ano niya i-entrust? Ang pulong. Sa aton man, may gi-entrust. Sa Israel, may oracles of God. Sa aton sumong, hindi man oracles of God, ang aton sumong is gospel of the grace of God. Amen. Gospel of the grace of God. Amo na ang aton karon. Amo na gi-entrust sa aton na dapat naton i-inform, dapat naton i-share, dapat natin ipahibalo, dapat natin i-publish sa katawhan. Sa mga tao, kung may oracles of God sila, amuni ato mga autor. As member of the body of Christ. Kapati makita kung may gintubiyan sa ato. Ang amo na sila tawag, the
the ministry of reconciliation. Okay? Amo na brad ang sugo sa okay, Grace. May ara punta ka ipahimo sa ato. Okay. Now, pangalawa, okay. Now take note, grace in trusting the word. Number 2, grace enduring. Grace enduring. Yun. Paano mag-endure, maglangutay, magpadayon, mag-prevail? Despite of unbelief. Ang grace, magpadayon na. Hindi na siya maguntat. Ga-endure. Ako na makita ito, verse number 3. Alright, balik kita sa Romans chapter 3. Open kita Bible para mag-enjoy kita na mag-study. Amen? Ang mag-learn. Kaya kung kisa nga basa kita, tuwin na ito maintindihan. Amo na nga, salamat may Bible study kita. Na tanan kita mag-learn. Verse number 3. Let's read. Verse 3, really go. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? So muna ang pamangkot din. Kung ang tao hindi magpati. What if some did not believe? Okay? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Muna siya. What if ang mga tao hindi mag-believe? Ano ang matabo? Oh? Ano ang epekto? Ano ang result? Kung silingon ba na nag-reduce sa Ginoo? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Ang sabat mga author, God forbid. God forbid. Okay? So, ato makita, letter A, ano ang failure sa tao? Ano ang failure sa tao? Despite ang Ginoo nagpakita siyang grasya, iyang kaluoy. Arat na gimpabatsyan sa Ginoo, ginhatag. Pero ano ang failure sa tao? Ano ang natural sa tao? Ano ang nature sa tao? Ano? Mga author? Rejection. Ano ang response nila? Unbelief. Ano na? Ipakita na. May Diyos na nagpakamatay. Dito sa Israel, may 10 commandments sila. Nakita nila paano si Moses. Nakita nila mga miracle. Pero may dumating. Gareklamo, gakumod. Basta habang ang ano ba? History sa Israel. Alin sa Egypt. Nagtabok sa dagat. Huwag pag-abot sa promised land. Pila lang nakatabok sa promised land. Nagsige na kalibot-libot, 40 years. 40 years dito sa wilderness. Nagkanamatay na lang sila. Because of their unbelief. Because of their rebellious spirit. Rebellious attitude. Hello? Karibir di man, tinay mo po. Ito bado nga po. Amen? Rejection. Ang naman sa verse number 3. For what if some did not believe? Paano kung di sila magpati? Shall their unbelief? So sakto pa gani, ang mga tao, maduha-duhaon na git. Sakto pa man mga utod, bisa naka-witness di sila sa mga miracle, kita nyo brad si Pharaoh. Pila ka plagues ang ipakita sa Ginoo. Oh, story pa lang sa mga bata, kabalo kita 10 plagues, di ba?
pulo ka mga Hello. 10 plagues. Pero si Pero, buo ka ron, puslok naman, ay hindi naman. Dugay-dugay, magsisambay niya, sige, okay, nakarakat na ka mo. Pagtaway-taway naman, ay hindi naman. Ano na? Balik-balik. Amo man ang Israelite, pati sa Ginoo, kaluyan sila, paboran sila, kahibi-hibi sila, ngayon sila patawad sa Ginoo, kaluyan sila. Pagtaway naman, okay naman, rebelde naman. Grabe ka, itubadong yung mga tao. Taga-ada sila sa Diyos, ipakita na sa Diyos kung sino siya, naghimo tada sa baka magulawan. Dito tada nagsimba-simba. Dito tada nag-worship-worship. Nagsinakot pa, nagkanta-kanta pa. Nakita nila paano ang Ginoo nag-preserve sa ila, nakatabog sila sa ligsik. Nakita nila paano gisirado sa Ginoo ang dagat. Paano gibuksan ang dagat. Gisirado, nagkalamatay ang mga sundalo ni Pharaoh. Dugay-dugay, nagsaka lang si Moses kung nadugayan na dito sa Mount Sinai. Sige niya, patay na nito ang atong leader to. Dugay na na, sobra ng bulan. Sige niya daw, ginaguluto ka balik. Sige, ariman ang utod na daw kulang man sa kuwan, sa kapakdol. Sige, dali, mga arito sila, mga bracelet niyo. Sige, ito na, utang, kaya mag-imot na baka, kaya mo na simbakong ta, kaya daw kuwan, ang gulutong utod ko. Leader ang iyang utod, si Ero. Kita mo yung tali siya ito magsaway kung away. Hindi ka mo magkamasina, pabalik ko yan. Ito kaya lang. Ang tawagin mo rin ba? Gineject nila. Amo ng video, amo man ang tao, yapon ka ron. Istoryahan mo parte sa Ginoo, istoryahan mo about Bible, istoryahan mo about salvation, adi pagpati. Kaya mahimog din siya sa mayong buhat. Maghimog din siya sa sarili niya na pamaagi para maluwas. Ang Diyos nag-offer na kaluwasan na libre kagapos, ay hindi. Amo lang na. Tungkol sa kasimple, di ba pati? Tungkol sa kahapos, budlay patihan, amo lang na. Magpati ka lang, magtungo ka lang, luwas ka na, imposible. Tama ba? Nahimo nga stumbling block sa ila ang simplicity of submission. Ma-offend sila. Na-offend sila. Imposible nga amo lang na. Ibig nalipay kag ipahapos. We are not under the law but under grace. Nasandal naman, na-offend sila. I-reject nila ang finished work na sa Ginoo because of their unbelief. So sa ito pag-inailan, among ng tao, di na tamatingala ganit karon. Isang ganyang Kristohano, naduha-duha pa. Magpamigado, kabundayan, may mga tistingan sa Ginoo. Ano gibara? May Ginoo gibara na daw wala untat ng challenge sa kabuhi ko. Tila na kong kadugay, di ba kong Kristohano, daw puro taklado na, may kadulho. Puro subida. Bantay na ba, yawa mo na. I-question ka. Ano daw ang yawa? At God said, naghambang din bala ang Ginoo. Kumakot niya si iba. Naghambang din, butangan niya daw. Ibutangan niya question mark ang statement sa Ginoo. At God said, ano man ang yawa sa ko? Man's failure. Man's failure is, ano ba? Rejection. Rejection. Naglaro tayo. Majority pa mga tao karong tapong-tapong mangyuang. Pwede ba ko ba makashare sa pulong sa Diyos? Iskasaha ka dahil lang. Balik na po. Dahil lang. Balik na lang. Basta word of God na gani ang iyong itapik. Makasales na sila na, uy. Walang word of God, di ba? Kung Bible gid eh. May ang tama tagaan di kayo. Kasi na-trap ta din kasi kita kaguwa din. Ano lang tao? Pindurang service, mas damo pang gamadyo kaysa mamati. Damo pang gatungkit kaysa mamati. Pipila lang ang interesado. Karang tutungod, di ba? Tutungod na mga auto. This can be, di kami maka perfect na mamati ka na.
Isa galing Kristohanon mga pamilya ko kaisa, napatay. Kato mga unbeliever, kapalayo-layo to. Ang kapalapit-lapit, kato mga Christian. Karena kapalapit yung Christian, ay kapasiguraduhan na, kaya pasinaral ka na, pero utok dito alis. Ina-reject. Many rejected God's word. Reject nila. Baliwala nila. Oo, ito. Magtantawa. Ang good news mga kabayan is, God's what? Ang good news is God's what? Faithfulness is unbroken. Unbroken. Yaman. Anong hambal sa verse number 4? God forbid. Ba't silingon? Hindi matamo. Baga, biskan ang tao hindi magpati sa iya, Diyos yapon siya. Way madula sa iya. Way mabago sa iya. Biskan ang tao i-reject siya. Tama? Kaya nga, sa Bible, verse number 4, God forbid, let God be true. Let God be true. In other words, let God be true. Ang Diyos matuod. Way mabago, way madula, way ano sa iya, maglain. Because God is truth. God is true. Unbroken. Kung ano gihampan niya, amo to. Biskan ang tao mag-reject, biskan ang tao dili, biskan ang tao magpalayo. The same ang Diyos, kung ano niya pulong, amo yapon na siya. Unbroken. Paghampan niya, God is merciful. God is merciful, bisan i-reject para sa tao. God is what? Gracious. Biskan ang tao ba? Maghimo yapon sa sarili nga dalan. Still, God is gracious. Amen. Kag anong opposite sa tao ba? Ano pa niya? Let God be true. Ano support? Every man is a liar. Kaya wala sa ato, dili nga hindi tikalon na eh. Naghambal niya po support, every man is a liar. Every man, brother. So, di ba makita that God is faithful? And because God is faithful, His promises is unfailing and unbroken. Unbroken, hindi maguba, hindi madulag. Hindi maglain. Mga ito. Amo na ang ato makita dira. Mga ito. God's faithfulness is unbroken. His promises continue despite man's unbelief. Magpadayon ang iyang faithfulness. Biskan ang tao, hindi. Bisan hindi magsalig, hindi magtuo ang tao, ang iyang promise magpadayon mo. And letter C is letter C, not only man's failure, rejection, or unbelief. Letter B, God's faithfulness is unbroken.
Kaya namin ako ng katrabat standing on the promises of God. Nagasalig ko, nagatindog ko sa promisa sa Ginoo. So, dapat ang Kristohanon atong tindugan ang promisa. Kung natindog ka sa saad sa tao, sa promisa sa politiko, ayan pa kaya ang Ginoo. No? Unbroken. But letter C, grace exalts God's truth. Grace exalts God's truth. Iya nga i-exalt, iya nga dayawon, iya nga i-promote ang kamatuoran. Mutsilingon, abiyan ang grace, hindi siya magtikal. Ang grace, hindi siya mag-cover up mga autor. Kundi dito siya mag-favor sa truth. Let God be true. Ang unang hambal, mga kabiyanan. Let God be true. Hello, amen? Praise God. Mga autor, nga muna ang karakter sa ato nga Ginoo. Na siya is a God of truth. Okay? So dapat kita man, as Kristohanon, ato i-exalt ang truth. Truth. Makita sa atong life ang truth. Amo na ang real Christianity. Di nato i-condone ang lying. Hindi nato i-tolerate ang lying. Kay opposite siya sa truth. Ang atong Ginoo, i-exalt niya ang mga tao na nag-practice sa truth. Kaya mo na ang grace, hindi mo masiparit ang grace sa truth. Ang tungkod na grace, truth ginagawa ito. Truth na. Connected na sila. Butsilingon, ang tao nga nagkinabuhi, ang nakaangkon sa grasya, nagkinabuhi mo siya sa kamatuoran. Amen? Oh. Hindi pwede nga ang tao nakaangkon sa grasya tapos nagkinabuhi ka sa kabutigan o tinikan o what? Hindi mo sila. Ang tinuod na tao, Kristohanon, na nakadawat sa grasya, kalukoy, pabor sa Ginoo, nagkinabuhi sa kamatuoran. Amen. Mga kabiyanan. I hope na kita ari diri mga autor. No? Na-practice kita sa truth. Hit nato mga autor ang lying. Because ang real grace exalts God's truth. Exalt, no? Gina-exalt niya ang truth. Ang nato makita. Enduring. So again, tanda mo ang grace, not only in trust, but also enduring. Despite of unbelief. Iskan i-reject sa tao, magpabili ng grace. No? Pagkalainod sa tao, magpabili ng grace. Hindi mo ba ma-defeat ang grace? Because God is the God of grace. Time will come, ang grace, masirado na ni. Pag abot sa rapture, that's the time wala na grace. Mga ito. So, kini mga tao na unbelief, sila sa Ginoo, di-allow niya minsan ang unbelief o mga tao nga malaglag because of their unbelief. Okay? Unbelief. Alright, number 3. Before tama ako lang ako sa introduction sa number 3. So number 1, grace. Entrusting the word. Number 2, grace, enduring despite of unbelief. Number 3, grace. Yun.
Grace exposing, anong i-expose niya? Man's sinfulness. Man's sinfulness. Amo na ang grace, i-expose niya, i-reveal niya. Kaya amo na ang mga next verses na aton pagabasahon na paano ma-reveal ang unrighteousness sa tao. Okay? Mga utod. I-expose niya. Amo na ang grace, di niya tabunan ang unrighteousness. Kundi ang real grace, mag-apin siya sa righteousness, not unrighteousness. Hello, amen? Amo na aton nga istanihan naman sa next Wednesday. No? Aton ipadayon mga kawira. So take note ang aton nga message, the unfailing grace of God. Ang wala pagbago, wala pagkambyo, wala pagbalhin, kagrasya sa Ginoo despite mga abiyat sa unfaithfulness sa tao. So, salamat no, atong Ginoo. Okay, faithful siya. Amen? Wala siya nagabago. Kiring pagani, first 5 years daw, ang ibutang niya sa pulbo, honey. Nakapulbog si Bishop na, honey. Pag about of 10 years, di-isla niya naman, hindi na honey. Butang niya ng tiger. Tiger na nakabutang. Ang pangalan sa visit niya. About the 30 years above, butang niya na, wrong number. Wala na. Wrong number naman. Kung naka-phonebook. Kumbaga, nawala na ba ng pangalan? So, ayun, hindi tayo mo sila mga autor. No? Ang atong lugma. Kani ma-imitate natin, ma-adapt natin ang lugma. Pareho sa lugma sa atong Ginoo. Na wala ka kambyo, wala ka balhin, wala ka dipindi kung maayo ka, bukod ka, no? Kung dili mga autor, ang iyang lugma, wala pagdubat, pure ang lugma sa atong Ginoo. Amen. So that's our study next Wednesday. Sa atong pagpadayon, sining series study na to, especially sa book of Romans. No? Chapter by chapter kita, verse by verse. Para at least matuhog tagit ba? No? Matuhog tagit kung ano ang siningon ini mga verses na yun. No? Eh kung kaysa i-admit natin, isa basa lang kita, agila. Nabasa lang natin, pero wala natin natuhog kung ano ang siningon. Damo gali siya, rich siya, rich kung mga truths, mga utol kung ato lang yun, iron, kaputihan lagi nato man. Pareho ko nang magluto ka, kung padati, hindi mo ma-enjoy ang lasa, pero kung utihan, di ba? Sa buruso, di ba? Sabi na native na kung ano, native na ligbos, wow, pwede ka sabi. Ano mo lagi? Panhasong kami kay Lumigo, isa sa bawat na, isa ko sa bawat gamay. Ay, wow. Walang binatbat ng litson na. Ay, mga ito. Kilala ko sa ligbos. Laking syudad naman, abi mo. Kami laking bukid kami mo. Okay, dito na please. Pasalamatan lang Ginoo. Lumatas alok yung sa mata, Ginoo. Salamat sa inyong gabi. Salamat sa inyong kalukoy, grasya Ginoo. Salamat sa mga truths na inyong ginibig, ginpakita, ginpabatsya, gintudlo sa amon.